Taniman ng kape na may atophy, hitik na hitik sa bunga. Inaning kape, mahigit 30% ang itinaas. Coffee is life, ika nga para sa ating mga Pinoy. Dahil ang kape ang isa sa mga paborito nating inumin bago simulan ang ating mga gawain. Kaya naman sa iba't ibang parte ng ating bansa ay laganap na ang pagtatanim ng kape. Mula sa bayan ng Indang, isa si Sir Ated sa may malawak na taniman ng kape sa lalawigan ng Cavite. Sa paglipas ng taon, ay nakaranas din siya ng problema sa kanilang farm at naobserbahan niyang hindi na tumataas ang kanilang ani at nawawala na ng sigla ang mga puno. Nang makarating kay Sir Ated ang tungkol sa atophy at nalaman niya ang kagandahang dulot nito sa mga pananim, ay hindi siya nag-atubiling gamitin ito sa kanyang kapihan. Sa aming pagbisita sa kanilang coffee farm, ay nasubaybayan namin ang pagdami ng mga bunga ng kape hanggang sa kanilang pag-aani. Nandito na po tayo mismo sa loob ng kapihan ni Kuya Ated dito po sa Indang, Cavite. At atin pong makikita mismo dahil ililibot tayo ni Kuya doon sa kanyang kapihan na ginamitan ng Philippine Atophy Technology kung ano na po ang kinahinatnan ng mga bungang dinadalaw natin buwan-buwan. Kuya Ted, kumusta na po ang inyong kapihan? Ito, mabuti naman. Maganda kahit bumagyo, hindi naman masyadong nabawasan ng bunga. Magmula po nang lagyan natin ng atophy, that was February pa po, tama? February. Ano na po ang nangyari sa ating mga butil ng kape? Maganda po ba? Lalong dumami? Maganda. Ito nga, ipakikita ko nga sa inyo ang Tignan natin, ano ho? Ito, tingnan nyo. Kahit hanggang sa loob meron. Ito pa. Oo, napakadami. Ayan, magmula sa dulo, puno hanggang dulo. Ano ho? Ayan, hitik na hitik talaga naman. Ang lalaki po ng butil. At ito ay inaasahan nating kailan iha-harvest, Kuya. Magtatapos ang November hanggang December ay maaani pa. At ito, tignan pa natin to, Kuya. Oh, ang dami-dami dito. Wow, ang ganda. So, sa insekto ho ba, meron po bang insekto dito na sumisira sa kanila sa obserbasyon? Sa ang kape naman, hindi masyadong sinisira ng insekto. Maliban na lang kung merong dati mga stem borer, pero sa ngayon nawala na naman yun eh. Pero sa pag-spray natin, talagang dumami ang bunga niya. Muli kaming bumisita sa kanilang farm mga ilang linggo bago ang kanilang pag-aani. Ipinakita sa amin ni Sir Ated ang kalagayan ng mga butil ng kape at ang patuloy na pagdami ng mga bunga at unti-unting paghinog ng mga ito. Kung mapapansin nyo, ang kape na ito, mahigit 30% ang itinaas ng bunga ng kapeng ito. Ito noong nakaraan, mga ilan-ilan laang. Dito sa kabila dito, kung mapapansin nyo rito sa kabilang ito, parang walang bunga kung titingnan, pero angatin nyo yung sa loob, madami siyang bunga. Ayun o, tingnan nyo, halos walang pagitan yung bunga. Konting-konti lang ang pagitan. Maraming salamat, Kuya. Salamat din. Sa aming pagbabalik po ay ang harvest time dito po sa Indang, Cavite sa kapihan po ni Kuya Ated Torres. So, ito po, panoorin natin si Kuya Ated sa gagawin ninyang pag-harvest o pag-aani ng kape. So, ngayon po, itong pag-harvest ni Kuya Ated selective lamang. Ibig sabihin, pinipili niya yung mga dapat i-harvest na puno at yung iba po ay iiwan pa niya para sa susunod na pag-harvest ay sakalang niya i-harvest uli yan. Siguro hanggang February po mag-harvest yan. Yan, nakikita nyo, talagang puro pula na po ito, no? Yung kasalukuyan niyang ina-harvest. So, ito po kung yung matatandaan, ginamitan po natin ng Philippine Atophy Nanotechnology. 1 kilo lang po ito, no, ho? Sa taniman ni Kuya Ated. And naglagay rin po tayo ito ng dumi ng hayop na inilagay natin sa lupa, sa palibot ng puno. Ito ay noong January 29, kasabay ng paglalagay ng 1 kilong atophy. At magmula noon, wala na pong inilagay ang grupo. Ano ho? Meron na po tayong mga natatanaw ditong puno na naglalabas na rin po ng mga bulaklak. Ibig sabihin, meron pong susunod na mga batches of coffee beans na i-harvest si Kuya. Siguro by the time na natapos niyang i-harvest ng ilang buwan,
meron na naman siyang aabangan po na mahihinog. So, sa tingin ninyo, ano-ano po? Pwede po bang pakibanggit nyo ano-ano mga naging pakinabang o benepisyo na nakuha ninyo sa atubi mula sa obserbasyon nyo sa naging epekto sa inyong kapihan? Ayun nga, yung dahon ng kape, dark green, hindi katulad nung iba na kape niya walang technology na ganyan. Medyo yellowish ang dahon. Ibig sabihin, malusog ang kape pagka ganito ang dahon. At saka yung bunga, nadagdagan. Dahil nakita naman ninyo, yung may mga parte doon na hindi natin na-sprayan, ang bunga ko kunti. Maraming benepisyo kasi ako napapansin dito na hindi namamatay siya pag yung iba ito naman napakatagal ang tag-araw nitong nakaraan. Naka-survive siya, hindi katulad na iba may mga kapitbahay na tayo diyan na may kapihan, hindi nag-survive ang kanilang kape, nalagas yung dahon. Sobrang init. Sobrang init. Kasi napakainit itong nakaraan. Sa madaling salita, naging matibay po resistensya ng tanim nyo? Nagkaroon na resistensya ang halaman. So, ayan, maganda ang dahon at ayun, ikahayagan ng malusog ang tanim. Plus, meron na naman bagong nahikayat na magbunga. At ito po, matibay po, dun sa sobrang temperatura. Ano pa po ang naobserbahan ninyo? Bukod sa sobrang temperatura na nag-survive siya, katulad itong nagbagyuhan, iba nalagas ang bunga, ito medyo kapit. Kung may lumagas man, konting-konti lang. Matibay yung tangkay niya sa kwan. Sa pag nakakalugyan. Matibay yung kapit ng bunga. Okay. Doon po sa laki o bigat kaya ng butil, kailan kaya natin malalaman na maobserbahan niya? Pag natuyo na. Kasi mapapansin din natin, kukuha ko na isang hinog dito. Pag ganyan ang maganda ang kwanto, siguradong mabigat to. Itong ganito na. Dahil yan, makikita naman ninyo na parang puno siya. So, ano po ang masasabi nyo bilang panghuli sa ating mga viewers na sumubaybay na matagal po kung anong kahinatnan ng inyong tanim na kape na may atubi? Sa makakakita nito sana yung technology nito, bakit hindi nyo subukan? Para malaman ninyo kung talagang nakakapagdagdag sa ani o hindi. Kung hindi nyo susubukan, talagang hindi nyo malalaman. Tunay ngang gaganda at dadami ang ating aanihin basta't mataas ang resistensya ng ating pananim. Dahil sa Atovi, mas madaling nakukuha at nagagamit ng tanim ang anumang sustansyang taglay na mga inilalagay na pataba. Kaya naman ito ay lalaking malusog at hindi gaanong pinipinsala ng mga pesteng insekto. Masisigurong malinis at dekalidad ang bunga ng ating tanim na mapapakinabangan natin sa mahabang panahon.